Hindi nga po natuloy ibigay ni Dayan yung cellphone para sa kapatid ng mama niya dahil nga po sira yung charger. Hala, dahil nga po sa tampo niya, hindi nga po namin napigilan. Umakit nga po sa taas ng puno. Oh. Joke lang. Ops, teka lang, pero bagin, ito muna yung nangyari. Tara na. Bali, sumaglit nga lang po kami sa bahay nila Dayan. At kinuha nga lang po kasi yung mga gamit. At ito nga po kasi yung ilang ipapasalubong nga po sa kapatid ng mama ni Dayan. At dahil malayo nga din yung babiyahihin namin, huminto nga din kami muna dito sa tindahan ng kuya ni Dayan. At para nga kako habang nasa biyahe nga kami, may kinakain, bumili na nga ako ng ilang chichirya. Tapos nung pagkabigay nga sa akin ng supply, abay nagulit na nga lang ako, inaabot nga sa akin yung tinda niyang noodles. Sa akin na nga lang daw at baonin na. Hindi na nga din nagtagal at eto nga pabiyahe na kami. Brrrr. Mapapasubo na naman nga tong motor ni kuya dahil pataas na naman nga po yung daan na tinatahak na. Rinig na rinig ko nga yung makina, galit na galit eh. Pero ganun pa man, kayang-kaya. Hindi naman na nga din ako magtataka, ikaw ba naman magkaroon ng motor na macho? Pangalawang beses ko na nga din makakarating sa pupuntahan namin. Ang kaso nga lang, tuwing pumupunta nga po kami, palagi kami naaabutan ng ulan. Sayang naman nga din yung oras, kaya kahit umuulan at medyo nababasa nga kami, tinuloy nga po namin yung biyahe namin. At oo nga po pala, 6 nga po lahat kami dito sa motor. Tumigil na nga din yung ulit at nandito na nga kami sa I Love Manito. At opo, tulad nga po ng sinabi ko kanina, dito nga po ulit kami pupunta sa mga kapatid nga po ng mama ni Dayan. At nung nakita na nga namin sila, agad-agad nag-bless na nga kami kay Papa Inyo, kay Papa Andy, at kay Papa Ambe. Papa Ambe, Ambe. At sa kanya na nga po muna kami dumiretso at ibibigay na nga namin tong pasalubong para sa kanya. Naghati-hati na nga din po sila Dayan para nga po mabili ilang gamit na yun. Si Papa Ambe nga lang po mag-isa naninirahan sa bahay kubo na. At kahit na ganyang sitwasyon yung kanyang bahay, napakatahimik dahil napakalayo nga po sa mga kapitbahay. Napaka-presko at nasa tapat nga lang po yung dagat at talaga nga naman mararamdaman mo yung hangin. At ang isang pinakamagandang tanawin, kitang-kita nga po si Mayo. Tinawag niya kami kakain na may dinuguan. Hindi ko nga din alam kung ano nga luto to, basta nga po isa na to, minuto. Sa lahat nga po ng hinain sa amin, dito nga po ako nanibago ng panglasa dahil ngayon ko nga lang din po ito natikman. Ang buong akala ko nga po nung una, lutong tinola o kaya nilaga. Dinamihan ko pa nga ng sabo at pagtikim-tikim ko, medyo lasa nga siya ng paksi. At upo nga yung nakalagay na gulay dito. At ito nga din po pala yung isang dahilan kung bakit nga po ulit kami nabalik dito sa Bicol. Dahil nung mga araw nga po na to, pesta nga po dito sa kapatid ng mama ni Dayan. Oh, diba? Tiniis nga namin yung isang araw na biyahe para lang makipiesta. At habang nagpapababa naman ako ng kinain, tamang lakad nga lang ako dito sa tabing dagat. At teka lang, may napansin nga akong wala sa bahay na uwang. At siguro nga din ka ako, naghahanap nga siya ng bagong bahay dahil maliit na nga yung bahay na tinitira niya. At nung may napulot akong bakante, ibinigay ko sa kanya. Akala ko nga talaga, papasok na nga siya, dyan na nga siya titira. Ang kaso mukha nga yatang mapili, kaya inalisan nga din niya. Ang arte na ba nito? Siya na nga bibigyan ng tirahan, ayaw pa. Eh di wag. Mabalik na nga tayo kay Papa Ambe para naman nga makamusta siya, matawagan. Inorderan nga din ni Dayan na dekipad na cellphone. Ang problema, hindi nga po magagamit dahil parang may factory defect nga po yata yung charger niya. At siguro pagbalik na nga lang po ulit namin dito sa kanilang mabibigay to. Nalingat nga lang kami, hindi nga namin napansin, nakakayat na nga agad sa taas ng puno. Hanggang dito na lang at ituloy na nga lang po natin yung kwento sa susunod na video. At grabe, humanga nga ako sa pag-akit nyo sa puno. At kung napanood nyo nga tong gusto ko lang sabihin, thank you po.